Habang tumatanda tayo, lalo na paglampas edad 60, napapansin natin na mas madalas sumakit ang tuhod, mabigat ang binti, at minsan may pamamaga o pamamanas na hindi agad nawawala. Marami sa ating mga Pilipino ang iniisip na normal lang ito dahil sign of aging. Pero ayon sa mga pag-aaral sa gerontology at clinical nutrition, karamihan sa mga sintomas na ito ay may kinalaman sa kulang na collagen at inflammation sa katawan. Ang collagen ang pangunahing protina na nagbibigay tibay at lambot sa ating kasukasuan, ligaments, balat at cartilage sa tuhod. Ayon sa mga pag-aaral ng National Library of Medicine at Journal of Nutrition, bumabagsak ang natural collagen production ng tao ng 1% hanggang 1.5% kada taon pagpasok ng age 40. Kaya pagdating sa edad 60-70, halos 30 to 40% na ang nabawas. Ito ang dahilan bakit madalas sumakit ang binti, sumisikip ang daluyan ng dugo at may fluid retention na nagdudulot ng pamamaga. Bilang mga Pilipino, marami tayong pagkain sa kusina na hindi natin alam ay may natural collagen boosters pala. Sa probinsya, madalas itong ipakain sa matatanda noong araw kaya mas malalakas pa sila maglakad at magtrabaho. Sa video na ito, ibabahagi natin ang 6 collagen-rich Filipino foods na makakatulong para maibsan ang pamamaga, palakasin ang tuhod, pagandahin ang daloy ng dugo, at muling mabigyan ng lakas ang ating mga binti. Lahat ito ay suportado ng modernong research pero ipapaliwanag ko rin sa paraang madaling maunawaan gamit ang tunay na karanasan ng mga seniors dito sa Pilipinas at abroad. Kung gusto mong bumalik ang gaan at lakas ng iyong mga binti, simulan natin. Unang pagkain, bone broth o sabaw ng buto. Ang sabaw ng buto o bone broth ay isa sa pinaka-collagen-rich food sa buong mundo at sa ating mga Pilipino ay hindi ito nawawala sa lutuan, lalo na sa bulalo, nilaga, sinigang na baka o tinulang manok na may buto. Ayon sa Journal of Clinical Nutrition, ang bone broth ay may mataas na type 1 at type 2 collagen, hyaluronic acid, glycine, proline at glucosamine na diretsyong tumutulong sa cartilage repair. Ibig sabihin, ito ang klase ng pagkain na literal na pang-rebuilding ng kasukasuan at tuhod. Sa pag-aaral sa mga senior adults, nakita na ang regular na pag-inom ng bone broth ay nagpapababa ng joint stiffness hanggang 30% at pamamaga ng binti hanggang 20% dahil nakakatulong ito sa fluid balance at anti-inflammatory function. Marami ring Filipino seniors ang nagkukwento na mas gumagaan ang pakiramdam nila pagkatapos uminom ng mainit na sabaw. Ganyan ang karanasan ng mga lolo't lola sa mga probinsya tulad ng Batangas at Iloilo. Isang mangkok ng bulalo o nilagang baka tuwing umaga ay nakakatulong sa lakas nila sa paglalakad papuntang palengke o simbahan. Bukod pa rito, mas abot kaya ang bone broth kumpara sa collagen supplements basta pakuluan lang ng mahaba, 2 hanggang 6 na oras para mailabas ang collagen sa buto. Nagbibigay din ito ng electrolytes tulad ng magnesium at potassium na tumutulong para hindi manigas ang binti at maiwasan ang leg cramps na madalas maranasan ng mga seniors. Kung may pamamanas o inflammation ka, gumagana rin ang sabaw ng buto para bawasan ang water retention dahil sa gelatin na nakakatulong sa digestive function. Kaya kung naghahanap ka ng natural, masarap at murang collagen source, ito ang number 1. Pangalawa, pagkain. Malasang isda tulad ng sardinas, bangos, salmon. Ang collagen sa isda, lalo na sa balat at ulo, ay tinuturing ng mga eksperto bilang isa sa pinaka-absorbable form ng collagen. Sa research ng Food and Function Journal, mas mabilis masipsip ng katawan ang marine collagen kumpara sa beef o pork collagen. Para sa mga Pilipino, napakaswerte natin dahil sagana tayo sa sardinas, bangos, tilapia, galunggong at maging salmon belly na madalas nasa palengke o supermarket. Kapag kumain ka ng isdang may balat, lalo na yung gelatinous part sa may ulo at tiyan, para ka nang uminom ng natural collagen supplement. Sa mga seniors, malaking tulong ito dahil ang marine collagen ay may maliliit na peptides na tumutulong sa faster joint repair, pagbaba ng inflammation at pagbuti ng sirkulasyon ng dugo sa binti. May pag-aral sa Japan na nagpakitang ang regular na pagkain ng marine collagen ay nagpapababa ng joint pain hanggang 40% sa kanilang senior population.
Hindi lang yon, ang omega-3 fatty acid sa isda ay kilalang mahusay laban sa pamamanas dahil binabawasan nito ang pamamaga sa blood vessels. Sa kultura nating Pilipino, marami sa atin ang lumaki sa sardinas, Mapaligo, Youngstown, 555 o Mega Sardines, lalo na ang mga pamilya sa probinsya. Maraming lola ang nagkukwento na kahit mahirap ang buhay noon, hindi sila madaling mapagod o manakit ang tuhod dahil sa araw-araw na pagkain ng isda. Kapag pinagsabay ang sardinas o bangus at gulay tulad ng malunggay o sayote, mas tumataas pa ang absorption ng collagen dahil sa vitamin C. Kung gusto mong bawasan ang pamamanas, pangingirot at pananakit ng binti, simulan mo sa pagkain ng isda 3 to 4 times a week. Ito ang natural na anti-swelling food ng mga Pilipino. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero 2 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inirerekomenda kong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod pa na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Pangatlong pagkain, chicken skin and chicken feet o Adidas. Isa sa mga paborito ng mga Pilipino, lalo na ng mga senior, ay ang chicken feet o Adidas, pati na rin ang malutong na chicken skin. Pero alam mo ba na ang pagkain nito ay higit pa sa sarap? Ayon sa Journal of Food Science, ang chicken collagen ay isa sa pinaka-rich in type 2 collagen na espesyal na kapakipakinabang para sa joints, cartilage at synovial fluid. Ito rin ang dahilan kung bakit maraming doktor ang pumupayag sa chicken feet soup para sa mga may arthritis o matagal na joint stiffness. Sa loob ng chicken feet at balat ng manok, merong gelatin, glucosamine at chondroitin, tatlong sangkap na karaniwang makikita sa mamahaling joint supplements. Pero sa Pilipinas, abot kaya lang ang mga ito. Kapag pinakuluan sa sabaw, lalo na kung may halong luya, bawang, sibuyas at kaunting suka, nagiging malapot ang sabaw dahil sa collagen na lumalabas mula sa litid at balat. Ang collagen na ito ang tumutulong para mabawasan mong paninigas ng tuhod, pamamaga at kahit ang kakulangan sa mobility. Base sa karanasan ng maraming Filipino seniors, tuwing kumakain sila ng chicken feet soup o Pear's chicken feet, napapansin nilang mas magaan ang pakiramdam ng mga tuhod at hindi gaanong kumakalog kapag umaakyat ng hagdan. Bukod pa rito, ang collagen sa chicken ay nakakatulong din sa vascular elasticity o pagiging flexible ng daluyan ng dugo, na mahalaga para maiwasan ang pamamanas ng binti at pamamaga sa joints. May pag-aaral sa South Korea na nagpakita na ang chicken collagen supplement ay nakabawas ng joint pain ng 33% sa loob ng 8 linggo. Dahil bahagi na ng ating street food culture ang chicken feet, madali rin itong maisama sa pang-araw-araw na pagkain. Kung gusto mong palakasin ang iyong tuhod, bawasan ang pamamaga at dagdagan ang flexibility ng iyong joints, subukan ng chicken feet soup 2 to 3 beses sa isang linggo. Natural, masarap at puno ng collagen. Isang pagkain na hindi lang nagbigay saya sa panlasa, kundi may siyentipiko. Pang-apat, seaweed, tulad ng gulaman, guso, lato. Sa Pilipinas, napakaraming uri ng seaweed, guso sa Cebu, lato sa Palawan at Iloilo, at gulaman o agar-agar sa halos buong bansa. Marami ang hindi alam, ngunit ayon sa pag-aaral ng Food Hydrocolloids Journal, ang seaweed ay mayaman sa hydroxyproline, isang mahalagang amino acid na tumutulong sa produksyon ng collagen sa katawan. Ibig sabihin, kahit hindi ito direktang collagen, malaki ang naitutulong nito sa pagpapanatili ng kalakasan ng cartilage at ligaments na kritikal sa malusog na mga binti at tuhod, lalo na sa mga senior na may joint pain. Bukod dito, ang seaweed ay mayaman sa iodine, magnesium, iron at antioxidants na makakatulong sa pagtapabuti ng blood circulation sa legs. Ang mas maayos na daloy ng dugo ay mahalaga lalo na para sa mga may pamamanas o varicose veins. Bilang natural na anti-inflammatory food, nakatutulong ang seaweed na mabawasan ang fluid retention, kaya bumababa ang pamamaga sa paa at buhong-buhong, at mas nagiging magaan ang pakiramdam ng mga senior sa bawat hakbang. Sa kulturang Pilipino, karaniwang itong kinakain sa tabing dagat, tulad ng seaweed salad na may kamatis, sibuyas, suka at kaunting asin. Kadalasan mga matatanda ang unang kumakain nito dahil alam nila ang benepisyo para sa kasukasuan. Maraming lola sa Visayas ang nagkwento na kapag kumakain sila ng guso, mas gumagaan ang kanilang tuhod at mas nakakagalaw ng walang kirot.
isang simpleng karanasan na sinusuportahan na rin ng siyensya. Ayon sa isang pag-aaral ng University of the Philippines Marine Science Institute, ang mga seaweed sa Pilipinas ay may mataas na fiber at bioactive compounds na tumutulong sa anti-swelling effect at collagen support. Kung isasama ang seaweed sa pagkain na may vitamin C tulad ng kalamansi, kamatis o mangga, mas tumataas ang collagen production ng katawan. Para sa mga senior na may joint pain o pamamanas, subukan ang collagen salad. Guso plus kamatis plus kalamansi plus kaunting olive oil. Iminumungkahi na kainin ito 3 to 5 beses sa isang linggo para sa mas magaan at mas malakas na mga binti at mas komportabling paggalaw sa araw-araw. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero 4 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inirekomenda kong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Panglimang pagkain, egg whites at egg yolks. Hindi alam ng karamihan, pero ayon sa Journal of Agricultural and Food Chemistry, ang egg whites ay isa sa pinakamataas sa pure amino acids na kailangan para sa collagen production, lalo na ang lysine, glycine at proline. Ang mga amino acids na ito ang pangunahing building blocks ng collagen na siyang responsable sa tibay at elasticity ng balat, ligaments at joints. Samantala, ang egg yolk naman ay may collagen membrane at healthy fats na tumutulong para mabawasan ang inflammation at mapabuti ang absorption ng nutrients. Pinagsama, ang itlog ay maituturing na perfect collagen food na swak sa pang-araw-araw na diet ng mga Pilipino. Maraming Filipino seniors ang lumaki sa pagkain ng itlog tuwing almusal, boiled egg, tortang talong na may itlog, scrambled egg o kaya itlog na may kamatis. Noon, natural na nakakatulong ito para maging malakas sa paglakad sa palengke, pag-akyat ng bundok o pag-harvest sa bukid. Sa mga modernong research, nakita na ang regular consumption ng eggs ay nakakatulong sa pagpapababa ng joint pain at leg weakness. Ang mechanism, tumutulong ang itlog sa collagen rebuilding at sa paggawa ng bagong muscle fibers kaya mas tumitibay ang kalamnan at kasukasuan. Hindi lang collagen ang benepisyo ng itlog, mataas din ito sa choline, isang nutrient na tumutulong sa fat metabolism. Kung may manas ka dahil sa fluid retention, ang maayos na fat processing sa katawan ay nakakatulong para bumaba ang inflammation at hindi mag-ipon ng tubig sa tissues. Ayon sa mga nutrition experts, ang choline ay mahalaga din sa brain health, kaya nakakatulong ang itlog hindi lang sa katawan kundi pati sa utak, isang bagay na kritikal para sa mga seniors. Bukod dito, mura at madaling i-prepare ang itlog, kaya ideal para sa mga seniors na gusto ng simple, mabilis at nutritious na collagen-rich food. Ang bioavailability ng nutrients sa itlog ay mataas, ibig sabihin mabilis itong nasisipsip ng katawan. Kapag sinamahan pa ng gulay tulad ng malunggay, talbos ng kamote o ampalaya, mas lumalakas ang collagen boosting effect dahil sa vitamin C at antioxidants na tumutulong sa collagen synthesis at sa pagtanggal ng free radicals. Para sa mga seniors na nakakaranas ng joint stiffness o mahinang binti, subukan ang pagkain ng 1 to 2 eggs per day. Sa tulong ng itlog, mas mapapalakas ang tuhod at binti, mas mababawasan ang sakit at mas magiging handa ang katawan sa pang-araw-araw na gawain, isang simpleng hakbang para sa malusog at aktibong pagtangga. Pang-anim na pagkain: pork skin, chicharon, litid at tendons. Sa atin mga Pilipino, hindi maikailan na paborito natin ang chicharon, litid ng baka, patatim, kare-kare na may litid, at mga sabaw na may parts na makunat. Kadalasan iniisip ng iba na masama o hindi healthy ang mga ito. Pero ayon sa pinakabagong collagen research na inilathala sa Nutrients Journal, ang pork skin at beef tendons ay may pinakamataas na concentration ng type 1 collagen, ang collagen type na responsable para sa lakas ng balat, litid, ligaments at maging sa mga kalamnan sa binti. Kapag pinakuluan ang litid o tendon ng matagal, nagiging mala-gelatin ito. Ibig sabihin, puro collagen na ang natitira. Sa mga Chinese at Southeast Asian studies, napatunayan na ang beef tendons ay may anti-inflammatory peptides na tumutulong sa joint lubrication at edema reduction o pagbabawas ng pamamaga. Kaya hindi nakapagtataka na maraming lolo at lola natin noon, kahit mahiling sa pata o litid, ay mas malalakas pa sa tuhod at mas mahusay ang mobility kumpara sa nakikita natin ngayon.
Sa Filipino cuisine, napakaraming paraan para makuha ang collagen mula sa pork skin at tendons. Maaari itong ilagay sa kare-kare, bulalo, patatim, nilagang baka, sinigang na may litid o kahit crispy pata, pero tandaan, moderasyon ang susi. Ang sikreto, slow cooking. Kapag pinakuluan ng 2 to 3 oras, lumalabas ang gelatin na siyang tumutulong magpababa ng joint pain at paninigas ng kasukasuan. May mga pag-aaral din na nagpapakita na ang collagen sa pork skin ay nakakatulong sa elasticity ng blood vessels, kaya mas maayos ang daloy ng dugo sa binti at hindi madaling naiipon ng fluid na siyang nagiging sanhi ng manas. Sa personal na karanasan ng maraming Filipino seniors, napapansin nila na kapag kumain sila ng bulalo o kare-kare na may litid, mas magaan ang pakiramdam nila kinabukasan. Hindi lang ito comfort food, kundi isang paraan para suportahan ang joint health at bentahe sa mobility. Para sa mga nakakaranas ng joint stiffness o pamamaga, ipinapayo ng research at mga eksperto sa nutrition na subukan ang slow-cooked collagen dishes 1 to 2 beses kada linggo. Hindi lamang masarap, kundi may bateryan din sa agham at tradisyon ng ating kultura na nakakatulong sa malusog at masiglang pagtanda. Pangwakas na kaisipan. Ang pamamaga, paninigas at panghihina ng binti at kasukasuan ay hindi dapat ituring na normal lang dahil tumatanda. Ayon sa modernong research sa nutrisyon at geriatrics, malinaw na ang tamang pagkain, lalo na ang mga collagen-rich foods, ay may malaking epekto sa pagpapalakas ng binti, pagpapababa ng swelling at pagpapanatili ng joint mobility. Marami ng Filipino seniors ang nakaranas ng positibong pagbabago sa kanilang katawan matapos isama ang mga pagkain ito sa pang-araw-araw nilang diet. At ang maganda, hindi kailangan ng mamahaling supplement. Madalas, ang sagot ay nasa kusina na lang natin. Ang mga pagkaing mayaman sa collagen ay bahagi ng tradisyonal na lutuing Pilipino. Ang bone broth mula sa nilaga at bulalo, ang isdang bahagi ng pang-araw-araw na Pinoy meal, ang chicken feet na kadalasang tinuturing na street food lang, ang seaweed na paborito sa simpleng tabing dagat na salad, ang abot-kayang itlog, at ang collagen-rich litid at pork skin. Lahat ito ay natural na pinagkukunan ng protina at amino acids na kailangan ng katawan upang mapanatiling malakas ang binti at maayos ang joints. Ayon sa siyentipikong pag-aaral, ang regular na pagkain ng collagen-rich foods ay nakakatulong bawasan ng pamamaga at mapabilis ang paggaling ng mga joint tissues na nagbibigay daan sa mas maayos na paggalaw. Para sa mga senior o sa mga may mahal sa buhay na nakaranas ng paninigas, pananakit o pamamaga ng tuhod, hindi kailangang biglain ang pagbabago. Simulan sa 1 o 2 collagen-rich foods bawat araw at obserbahan ang epekto sa loob ng 1 linggo. Maraming Pinoy seniors ang nagsasabi, nang kinain ko ito, mas magaan ang pakiramdam ng binti ko at totoong-totoo ito sa karanasan nila. Ngunit tandaan, ang pagkain lamang ay hindi sapat. Kasabay nito, uminom ng sapat na tubig, maglakad ng 10 to 20 minuto bawat araw at iwasan ang sobrang alat. Kapag pinagsama ang tamang pagkain at tamang lifestyle, posible nang bumalik ang lakas at ginhawa ng iyong mga binti at kasukasuan. Kung nagustuhan mo ang ganitong content, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at ibahagi sa mga kaedad nating nangangailangan ng kaalaman. Sa simpleng hakbang na ito, makakatulong ka sa pagpapalaganap ng impormasyon na magpapalakas at magpapagaan ng buhay ng ating mga senior. Goodbye swelling, hello healthy legs. Salamat sa panonood at inaasahan naming makasama kayo sa susunod na video para sa mas malusog at mas masiglang pamumuhay.